Mayroon pong inabot sa aking liham bago ako umakyat na sadyang ugma-ugma sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Buhay ng isang kapatid natin na kung mapapakinggan nyo ang kanyang kwento, hindi nyo akalaing magbabago ang kanyang buhay. Wika niya, "Dear Brother Mike, una itinatas ko po ang walang hanggang papuri sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating lahat. Labis ko pong pinasasalamatan ang himala ng ating Diyos Ama na siyang nagbago sa aking buhay mula nang siya ay aking masumpungan. Sa luma kong buhay, may mga pagkakataon na pinagsisisihan ko kung bakit isinilang pa ako sa mundong ito. Mula po kasi sa aking pagkabata ay puro mapait na pangyayari sa buhay ang aking naranasan, dulot ng aming lubhang kahirapan. Mula sa malayong lugar ng Kabisayaan ay sinama ako ng aking tiyain dito sa Maynila, kung saan dito na sila naninirahan. At sa kagustuhan kong makapag-aral upang mahango ang aking mga magulang sa kahirapan kapag ako'y nakatapos, ako po'y sumama sa kanya. Excuse me. Hindi ko alam na siyang magiging dahilan ng lahat ng mga kasawian ko sa buhay. Sa mura kong edad na 13 taon, pinag-aral nga po ako pero tratong hayop ang ginawa sa akin. Natutulog ng alas 11, minsan alauna ng madaling araw at pagkatapos ginigising ng 3 ng umaga madaling araw. Umiiyak ako dahil sa pagod at hirap na aking nararanasan. Sadyang hayop ang ginawa sa akin. Hindi pa naging sapat ang lahat ng paghihirap ko. Ginahasa pa ako ng asawa ng aking tiyahin. Sa murang edad, nag-asawa ako pero ibininta naman ako sa kasa. Nag-asawa uli ako sa isang pulis na hindi ko alam bank robbery, carnapping, hold-upper pala ang hanap buhay nito. Nakasal kami sa huwes, pero humiwalay ako. Pagkatapos noon, nahuli siya at nakulong at nasintensyahan ng kamatayan. Gusto niyo patuloy natin? Pagkatapos noon, lagi na akong nakatatanggap ng death threat. Gabi, umaga, tanghali, minsan magdamagan. Sa takot at kalituhan, nangibang bansa ako sa bansang Malaysia at nagtrabaho bilang prostitute. Naging alipin ng iba't ibang bisyo, sigarilyo, alak, lalaki, ecstasy, syrup, marijuana at iba pa. Noong umuwi ako sa Pilipinas, Shabu naman ang pinasukan ko. Umalis ako uli. Nakarating ako sa Singapore ng 2 beses, kasama pa rin ang aking mga bisyo. Dumiritso po ako ng Malaysia, muli nagtrabaho bilang GRO na walang kaukulang papilis. Pag-uwi ng Pilipinas, balik uli ako sa kasa at naging talamak na ako sa lahat ng bisyo. Naging parang buhay na patay, parang bata na walang isip. Dito kami nagtagpo ng lalaking kasama ko ngayon. Sa kabila ng katotohanan, alam ko na bago pa lang siyang nakalaya sa Muntinlupa. Subalit dahil sa siya ay nakapag-aral, siya ang bukod tanging nagmamalasakit para ako ay gumaling. Tapos siya ng AB Political Science, kung kaya idinaan niya sa psychological analysis ang aking karamdaman. Hindi siya mapaghinala at hindi mahilig magtanong saan man ako pumunta. Naging daan para isang araw, masumpungan ko ang aking sarili na dumadalo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Dito sa PICC. Simula noon, gumaling na ako sa pagiging praning. Buhat rito, nakilala ko ang katotohanan
na matagal na akong namuhay na hiwalay sa Diyos. Ako'y nagsisi ng aking makasalanan at humingi ng tawad sa Kanya. Tinanggap ko sa aking puso ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At nangako akong magbabagong buhay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sapagkat Brother Mike, simula noon, ang hindi magawa ng taong magbago, binago ni